Maraming kulungan sa mundo natin at iba't ibang klaseng mga tao ang nakakulong dito. Ngunit alam niyo ba na may mga kulungan sa mundo na may ahalin tulad na sa impyerno dahil sa sobrang pasakit na nararanasan ng mga preso dito? Kung iniisip niyo na delikado na ang mga kriminal, ay magugulat kayong malaman na mayroong mga kulungan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga nakakulong. Kaya mula sa kulungan na namamatay ang lahat ng nagtatangkang tumakas, hanggang sa kulungan na nagkakaroon ng massacre, ay ito ang 10 pinakadelikadong kulungan sa mundo na hindi mo gugustuhin bisitahin. Kaya kung handa ka ng malaman ang mga lugar na ito ay simulan na natin. Number 10, Alcatraz. Naging pinakakinatatakutang kulungan ng Alcatraz noon ng mga preso. Ayaw na ayaw nila ang dito sila makulong. Paano ba naman kasi? Ang kulungan na ito ay napapaligiran ng dagat sa San Francisco at malayo sa sibilisasyon. Madami ng preso ang nagtangkang tumakas mula rito pero wala pa ni isa sa kanila ang nagtagumpay sa kanilang plano dahil lahat sila ay nalulunod at namamatay dahil ang dagat na nakapalibot sa islang ito ay may malalakas na alon na talagang kumikitil ng buhay ng sinumang magtangkang languyin ito. Sa kasalukuyan ay nakasara na ang kulungan na ito dahil hindi na ito maayos at hindi naligtas ang kapakanan at kalusugan ng mga nakakulong dito. Ops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Kapag pinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 9, San Quentin. Ang San Quentin Prison ay ang pinakamatagal na nakatayong kulungan sa California. Kaya isipin nyo na lamang kung ano-ano ang mga nangyari sa kasaysayan ng kulungan na ito. Madami ang pinatay na preso dito na nakatulan ng death penalty. At ang kulungan ay may iba't ibang paraan para pumatay. Nagkaroon sila dati ng gas chamber kung saan ang mga preso ay kukulong sa isang kwarto na dito sila lalasunin at unti-unting mamamatay. Pero tinigil na nila ang ganitong gawain at ginawa na lamang lethal injection noong 1996 hanggang hininto na nila ang pagpatay ng mga death row prisoners noong 2006. Ngayon pa man delikado pa rin ang San Quentin Prison hanggang sa ngayon dahil madalas pa rin nagkakaroon ng gulo sa loob katulad na lamang noong 2006 kung saan nagkaroon ng away na naging dahilan para higit sa 100 preso ang nasaktan at 2 sa kanila ay namatay. Dahil na rin sa malawak na kasaysayan ng San Quentin Prison ay madami na rin nagawang armas ang mga preso katulad na lamang ng mga sibat, kutsilyo at maski baril na naging dahilan kung bakit delikado ang araw-araw na pamumuhay ng mga preso dito. Number 8, Bangkwang Prison. Kung naghahanap ka ng kulungan na walang pake sa karapatang pong tao, ay ito ang kulungan na iyon. Paano ba naman? Ang lahat ng preso sa kulungan na ito ay nakararanas ng torture, kung saan sila ikukulong sa isang hawla na parang isang hayop, na kahit talaga mong aso ay talaga namang hindi mo gugustuhin ikulong dito. Pero hindi pa dyan natatapos ang pangmamaltrato ng Bangkwang Prison dito. Dahil ang mga nakukulong ay kinikilang ikadena ang paa sa loob ng 3 buwan mula sa pagkakakulong nila. Kung sa tingin nyo ay grabe na ang ginagawa nila, ay mas grabe pa ang turing nila sa mga death row inmates kung saan ipapaalam lamang nila sa mga preso 2 oras bago sila bitayin at ang kanilang mga paa ay nakakadena na ng permanente. Pero mabuti na lamang ay itinigil na ang ganitong pagtrato simula noong 2013. Number 7, Rikers Island. Ang Rikers Island ay ang kulungan na tila ba ay kasali sa Squid Game ang mga preso sapagkat may ihahalin tulad sa survival ang pamumuhay dito. Nagkakaroon ng pangmamaltrato sa mga nakakulong mula sa mga prison guards na kadalasang nagiging dahilan ng away at dahil na sobrang lala na ng alitan ng mga gwardya at preso ay napilitan ng gobyerno na gumawa ng mga patakaran para makontrol ang kaguluhan na naging epektibo naman dahil mula sa kaso ng 1,000 saksakan kada taon sa Rikers Island ay naging 70 na lamang ito. Number 6, ADX Florida. Ang lugar na ito ay isa sa mga kulungan na ginawa para maging bilangguan ng mga pinakamalalang kriminal sa mundo. At dahil doon, ay sa bawat selda ng presinto ay isa lamang ang nakukulong na para maiwasan ng gulo. Ngunit ito ay naging dahilan naman sa pang-aabuso at pangmamaltrato ng mga gwardya na talaga namang nakakasira sa estado ng buhay ng mga preso. At ang iba pa nga sa kanila ay napagdesisyonan ng magpakamatay na lang kaysa patuloy na mamuhay sa impyernong kulungan na ito. Dulot na rin ang pang-aabuso
na nararanasan ay noong June 2012 ay may mga preso nga ang nag-file ng kaso sa kulungan na naaksyonan din naman kinalaunan. Number 5. La Sante Prison. Matatagpuan sa France, ang La Sante Prison ay naglalaman ng ilang mga pinakakilalang kriminal sa French history na sa sobrang sikat ay dinadalaw na sila ng mga tao na parang mga celebrities. Sa loob ay may pamumuhay sila na madalas nating makita sa mga palabas na tungkol sa bilangguan kung saan mayroong hierarchy ang mga preso na nagbibigay daan para magkaroon ng pangmamaltrato kung saan inaabuso ng mga may kapangyarihan ng mga preso na mas mababa ang estado kaysa sa kanila. Madami na ang nagtangang tumakas sa presinto na ito, ngunit 3 pa lamang ang nagtagumpay. Number 4. DIY Arcaver Prison. Ang presinto na ito ay kakatakutan talaga ng kahit na sinong tao, kahit ano pa ang edad mo. Kasi kahit bata ay kinukulong nila at hindi lamang oras o araw ang pagkakakulong, ngunit hanggang panghabang buhay ay pwede nilang ihatol. Grabe, araw-araw ay may pang-aabuso at pangmamaltrato ng mga gwardya sa mga preso kung saan bubugbugin nila ang kahit na sino sa kahit anong dahilan. Isang beses ay nagdulot ng pagkamatay ng 10 katao. Talaga namang walang gustong makulong sa kulungan na ito kasi madaming preso na ang naabuso dito at marami na rin ang namatay dulot ng iba't ibang dahilan gaya ng pagtotorture, pagpapakamatay o kagutuman. Mabuti na lamang at isinara na ang bilangguan, ngunit hindi na rin naman mawawala ang takot na dinulot niya sa mga tao. Number 3. La Sabaneta Prison. Ang La Sabaneta Prison ay may kapasidad lamang ng 15,000 prisoners, ngunit ang preso sa loob ng kulungan ay humigit kumulang 25,000 na kaya naging kulang ang mga gwardya para magbantay at magpanatili ng kaayusan na naging dahilan kung bakit laging magulo at puno ng rambulan ng presinto at nagkakaroon na rin ng barilan katulad noong 1994 sa loob na nagresulta sa pagkamatay ng 108 preso at noong sumunod na taon naman ay namatay ang halos 200 preso at may 624 na sugatan. Nang dahil dito, ang kulungan ay tuluyan ng isinara at ginawa na lamang museo. Number 2. Tadmor Prison. Ayon sa Amnesty International, ang mga preso sa Tadmor Prison ay hindi itinuturing na parang tao dahil sa sobrang pag-aabuso ng mga nakakulong dito. Nareklamo na ang kulungan na ito at naipasara na noong 2001 tulad ng pagmamaltrato nilang kalakaran. Ngunit sa kasamang palad ay nagbukas ulit ang presinto noong 2011. Gayunpaman, kaysa ayusin ang pamamalakad ng lugar ay halos walang nagbago at patuloy pa rin ang pangmamaltrato ng mga gwardya na natigil lamang noong taong 2015 dulot ng pagbomba ng isang teroristang grupo sa bilangguan. Number 1. Carandiro Penitentiary. Sikat at kilala bilang pinakabrutal at violenting kulungan sa mundo sa loob ng mahabang panahon. Madami ng mga nangyari sa Carandiro Penitentiary at isa sa mga ito ay ang massacre noong 1992 na naging dahilan sa pagkamatay ng 120 preso at ang mga gwardya, pulis na nasangkot sa massacre na nabanggit ay nahatulan ng pagkakakulong. Halos lahat din ng preso sa loob ng kulungan na ito ay na-diagnose na HIV positive dahil sa pagtatrato sa kanila. Talaga namang sobrang lala ang naging pang-aabuso at pangmamaltrato sa mga nakakulong dito na naging dahilan para gawan ng pelikula at libro na nagsasalaysay kung ano ang kalakaran at estado ng bilangguan. Winasak at isinara ang Carandiro Penitentiary noong 2002, ngunit may maliit na parte ang natira at nakabukas bilang museo na maaaring bisitahin ng mga publiko. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi lamang ang mga preso ang dapat yan dahil ang mga gwardya o kahit pa ang kulungan mismo ay maaaring maging dahilan ng pang-aabuso at pangmamaltrato. Kaya para sa iyo, alin sa mga kulungan na ito ang hindi mo babalaking bisitahin? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli.